Ayun, umikot. Ayan, umikot yung motor, oh. May pinapagawa sa atin isang ceiling fan with lights. Ngayon, subukan natin. Nakarekta muna sa ating plug. Ngayon, subukan natin. 1, 2, 3. Okay, so ayaw po umikot yung kanyang fan motor, pero yung kanyang ilaw gumagana naman. Ayan, no? So hindi po umiikot to. Dapat iikot po yan. Kung saan nakalagay yung kanyang LEC. Ngayon, yan, plug ko muna. At ganito po unang gagawin natin. Alisin ko muna to. Tapos, alisin natin. Ito, kasi yung wiring po nito nasa loob dito. Para ma-check natin yung capacitor. Tingnan natin kung ano yung issue. Okay, meron siyang capacitor. Nako, yung capacitor niya 2-in-1. Nakadikit yung kanyang capacitor. Aklatin natin. Nako, 2-in-1 yung capacitor niya. Ang dami. 1.6, 1.7, 2.UF. Okay, ito yung kanyang running capacitor. Meron kasing 3 speed dito, no? Okay, sa pag-check ng capacitor, ganito lang. Hanapin natin yung common. Ito yung common ng ating capacitor. Ito siya. Okay, paano ko nasabi na ito yung common? Kasi ito po yung wire na nakahiwalay. Tapos, yung apat na sama-sama, yung 1, 2, 3, 4, nagpunta po sa switch or sa kanyang speed controller. Kapag kasi hinihila yan, nag-iiba. May 3 volume. 1, 2, 3. Pero ito yung common ng isang wire ng capacitor. Tapos, ito naman, yung isang wire nagpunta sa switch. Okay? So, bali test rin natin yung tatlo na to, 1, 2, 3, gamit ito, yung ating common line. So, hindi ko na, kapag kasi hinatak ko to, may possible na hindi ko na siya mahugot, no? O, ganun na gagawin natin. Alasin ko to. Tapos, magbabalat ako dito. At dito. Check ko lang kung may continuity yung motor niya. Gamit ang tester, mataas pa rin ako. X1K. X1K po ako nasanay, no? Malalaman ko kasi pag mahina or malakas ang isang capacitor kahit na ano pang value yan. Right, so, testerin ko na. Ayun, ang lakas ng pitik. Tapos, biglang bumaba. Motor ang issue nito. Nako. Okay. May kulay naman, red, blue, yellow. Red, blue, yellow. Tapos, okay, yung 4-volt na to, tsaka ito, isa lang daw. Okay, tignan natin. Kunting isa nga lang to. Kung isang, ayan, tama. So, nakalagay naman pala sa diagram niya, ito, isang connection lang. Tapos, ito, 1, 2, 3, yan ang ating titest kung sira ba or hindi. Okay, alam ko na. Test rin natin, baliktaran. Walang reading. Walang reading yung black. Itong isa, mahina. Yung yellow. Okay, so mahina yung yellow. Pag kasi mahina, kung minsan din niya kayang paikutin yan. But ito yung wire na to, basta yung lahat ng ganito na ceiling fan, ganito yung capacitor. Ito yung isang connection lang yan. So, bali yung red, blue, yellow, yan ang linya ng capacitor na iba-iba yung value. So yung red, 1.6 UF, yung blue, 1.7, yung yellow, 2 microfarad. Okay, so mahina yung 2. Okay, so sigurado ako rito kapasok ng problema. Ngayon, mahirap to, i-order pa, no? Ang gagawin ko ay ganito na lang. So, ikat ko na lahat to. Ikat ko ng para-pareho yan. Tapos, ito din, ikat ko na to. Ayan, so nag-cut na ako ng wire. Ngayon, ang gagawin ko, maglalagay ako ng capacitor dito sa yellow. Yellow muna. Okay, subukan ko lang paikutin.
Tapos, itong wire na to, kung paano mo tinanggal, ay ganun mo rin ibabalik. Sa madaling salita, ito yung wire na to, tsaka ito magkasama. Okay? Pagsamahin ko lang dito. Ayun. Tapos, lagyan ko ng tape yung mga pinutol ko kasi maglalagay ako ng ibang kapasitor. Magko-convert ako ng ibang kapasitor. Ayan. Nakalagay dito sa yellow 2 UF. Okay, so kukuha ko ng kapasitor dito. Siguro 1.5 na lang. Ito, 1.5 UF ang ilalagay mong kapasitor. Ko-convert natin. Pwede naman mag-convert ng kapasitor, no? Basta wag lang sobra sa microfarad. Okay lang yung bumaba. Ayan, nakalagay sa yellow 2 UF. So, nag 1.5 ako. Ayan, so yan naman yung subukan ko, yung yellow. Kapag gumana to, ibig sabihin, kapasitor ang problema. Tapos dito. Ito yung common. Ito yung common. Okay, so bakante pa yung dalawang wire. Yung black. Yung black tsaka yung blue. Ito, yung blue tsaka yung red pala, ito, tsaka yung blue. Okay? So yung red 1.6 UF. Okay, so pwede ko naman palang i-react to. Bypass, oh. Bypass tawag, no? Yan, so walang catch yung video. Walang catch yung video ngayon. Okay, so i-bypass ko na lang, no? Dito na ako magko-connect sa blue. Yung blue na, yung red pala, yung red natin ay 1.6 UF. Ito, 1.6 UF yung red. So ito yon. I-bypass ko na siya para hindi na siya dumaan ng switch. Tama? Ay, pati ako nalilito ah. Kasi walang catch yung video, no? So isa pang kapasitor. Ayan, no? Kasi ano yun eh. 3 in 1 yung kapasitor na to. So iko-connect ko siya dito. Ayan, para gumana. Para gumana kahit anong switch na mapindot ko. At least, pasok pa rin siya sa microfarad, no? Ayan, tapos ito ulit sa common, dito ko ilalagay. Yan. Ayan, subukan na natin. Hindi ko muna ilalagay ito. Ganyan na muna, hindi ko ilalagay yan. Yan, ito yung ating speed. Yan, iikot naman to, makikita natin kapag gumagana na to. Iikot naman yan. Okay? So, ito na. Ito yung ating wire. Na temporary kanina, lagyan ko ng electrical tape, baka magkadikit. Mag-trip yung breaker natin. Yan, kita nyo naman, walang catch yung video. Kahit medyo nakakalito yung diagram niya na 3-in-1 kapasitor, no? Yung 3-in-1 kapasitor, ito po siya. Okay. So ngayon, subukan natin, i-plug ko sa outlet. Ito na. 1, 2, 3. Ayun, umikot. Ayan, umikot yung motor, oh. Ang lakas ng ikot. Ngayon, ilahin ko siya. Tapos, i-plug ko ulit. I-plug ko ulit. Ayan, umikot. Ayan, mahina yung ngayon. Yung kanina, malakas. Isang ikot pa. Ayan, gumagana. Ayan, lahat ng pihitin mo, gumagana na. Yung dalawa. Ayan, pero etong isa, yung kulay blue na walang kapasitor, ito yung kulay blue na walang kapasitor. Ito, yung kulay blue nasa gitna, yan yung value niya 1.7. Kahit wag nalagyan yung kulay blue, okay lang naman yan. Importante, yung dalawang kapasitor nalagay na, yung mahina, yung number 1, tsaka yung number 3. Ayan, so ganoon lang po.